Happy God First Morning po sa ating lahat, mga kapatid. Happy first morning po. And maraming salamat po. Purihin ang Panginoon Morning po. sa napakaganda ng araw no ng ah, ating na-experience ngayon, no. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Atin pong iyukotin mga ulo. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa araw na ito, amin pong binabalik naman ang aming papuri, pasasalamat po sa inyo sa mga kabutihan at mapagpapalang aming natanggap. At sa umaga pong ito, Ama, amin pong inaanyayahan ang inyong banal na presensya na kami ay samahan at igawad sa bawat isa sa amin ang kaalaman, katalinuhan upang aming maintindihan ang mga mensaheng aming mapapakinggan ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat may bahagi sa aming programang ito ngayon at naway magiging matagumpay ito. Ito po yung aming hinihiling sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Yan. So, welcome po kapatid no, sa ating God First morning program. Ang ating programa ngayon kapatid ay pangunganahan tayo ng mga participants na aking babanggitin no, sa umagang ito. Ang atin pong Bible reading kapatid, tayo po'y pangungunahan ni Sister Susan Anulacion. No? Kanya pong babasahin ang 2 Chronicles chapter 27. At ang magbibigay po ng mga refleksyon no, sa umagang ito ay walang iba kundi si Pastor Cyrus Vinida. Unang bibigay ng reflection. Then ang pangalawa ay si Pastor Henry Espanola III. Then pagkatapos po niyan mapatid ay tayo po ipangunahan sa panalangin no, ni Sister Susan Anulacion. Then ang susunod po kapatid ang SDA Church History video. At susunod din po ang pagbabasa ng ating Jesus Wins na tayo'y pangungunahan ni Ma'am Alpha Forcado. Then susunod po mapatid ang kanyang reflection no, na kanyang bibigay sa atin mamaya. Then ang closing prayer din po pagkatapos ng kanyang reflection. Atin din pong mapapakinggan at mapapanood mapatid ang God First video bago po ang magsasalita ang ating speaker no, sa umagang ito. Atin pong mapapakinggang topiko na galing sa Councils on Stewardship ay Christ's interest in the human family. So ang ating tagapagsalita sa umagang ito ay walang iba kundi si Pastor Rachel Capubres. Then pagkatapos po mapatid ay tayo po'y proceed sa ating silent prayer and Acts prayer na kung saan pangungunahan din po tayo sa ating Acts prayer ni Pastor Cyrus Vinida para sa adoration and confession. Then sa Thanksgiving and supplication ay si Pastor Henry Espanola III. Then closing song, then closing prayer ng ating speaker. At pagkatapos ay pag-recite mo kapatid ng ating CLPM Mission Vision Statement. Then benediction. So may we feel God's presence kapatid no, sa ating programa ngayong umaga na ito. Atin po ibibigay ang pagkakataon kay Mr. Susan Anulacion. Happy God first morning po sa ating lahat. Yan po, aking pong babasahin ang 2 Chronicles 27, chapter 27 po. Sabi po dito, si Joatam ay may 25 taon nang siya'y magpasimulang maghari
at siya'y nagharing 16 na taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay si Herosa na anak ni Sadok. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Josias. Gayunmay, hindi siya pumasok sa templo ng Panginoon at ang bayan ay gumawa pa ng kapahamakan. Siya nagtayo ng mataas na pintuang daan ng bahay ng Panginoon at sa kuta ng Opel ay nagtayo siya ng marami. Bukod dito ay nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Hoda at mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at mga muog. Siya ay nakipaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon at nanaiglaban sa kanila at ang mga anak ni Amon ay nagsipagbigay sa kanya ng taon ding ayaon ng 100 talentong pilak at 10,000 karo ng trigo at 10,000 ng sibada. Gayon ding karami ang ibinayad ng mga anak ni Amon sa kanya. Sa 2 taon naman at sa 3, sa gayoy si Joatam ay naging makapangyarihan sapagkat kanyang inayos ang kanyang mga lakad sa harap ng Panginoon niyang Diyos. Ang iba nga sa mga gawa ni Joatam at ang lahat niyang mga pakikipagdigma at ang kanyang mga lakad narito na nangasulat sa aklat ng mga hari sa Israel at sa Juda. Siya ay may 25 taon nang siya ay magpapasimulang maghari at nagharing 16 na taon sa Jerusalem. At si Joatam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa bayan ni David. At si Akas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Yan po ang ating Bible reading po sa umagang ito. Happy God first morning po. Ayan, maraming salamat po, Sister Susan. Thank you po. Ating ibigay po ang pagkakataon ng unang reflection kay Pastor Cyrus Winida. Wala ata siya, Pastor. Ay, okay. So, Gusto atin mo rin pong ibigay ang pagkakataon kay Pastor Henry Espanola, third. Nandyan siya. Good morning po sa ating lahat. Happy God first morning po. Morning po. Ang gusto ko po magkaroon ng reflection po dito. Salamat po sa pagkakataon na mabigyan niyo po ako ng panahon para i-share po ang isang tinawag ng Panginoon. No, so tayo pong lahat ay tinawag ng ating Panginoon. Si Jotam po, itong si Haring Jotam ay sa kanyang background pa lamang is siya ang pinaka-youngest son po ni Gideon at lahi din po siya ni Caleb. So talagang may dugong bughaw talaga siya at may katapangan po ito. Maliban sa tinawag po siya ng Panginoon, ay ang bayan ng Israel is palihis sa kagustuhan ng Panginoon. Samantalang po siya ay pabalik sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, ang gusto ko po mag-reflect dito dahil maraming challenges na dumating po sa kanya. Isa dyan yung mga Ammonita o mga Ammonites ay talagang ano niya po ito. Talagang mga kalaban po nila ito. So, imbis na ito po'y kanyang niyukuan, ito po'y kanyang tinindigan, no? At ang maganda pa rito ay nag-tribute. Nag-tribute po sila ng malaki sa kanilang kalaban. Ito po si Haring Jotam na tinawag ng ating Panginoon. At maliban po doon ay pinalakas niya po yung mga sa kagubatan, no? Ng mga sa mga burol, at doon pinalakas niya ang mga syudad at ito po yung mga tore ay talagang kanyang pinalakas, mga depensa. So,
minsan na sa mga kabundukan ng mga pagsubok natin, mga mababatong lugar, ang hirap magpalakas, no? Pero merong isang halimbawa rito si Jotam, no, na kahit mahirap ang kanyang mga sitwasyon, may mga kalaban siya, yung kanyang sariling bayan ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, pero siya po ay nanatiling banal at marami pong siyang nagawa sa Panginoon. So, minsan, sa akin pong naisip ay sa aking mga hinawakang mga iglesia, may mga panahon na mahirap na gampanan ang trabaho na tinawag tayo ng Panginoon sa ganitong ah, pangaral at sa kagustuhan ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon is hindi niya tayo pababayaan. Katulad po ni Jotam, hindi dahilan ang nasa paligid, hindi dahilan din ang mga nasa taong hawak mo, hindi dahilan din ang mga kalamidad o ang mga bagay o saan ka tinawag ng Panginoon, kundi kung tayo po ay may dedikasyon sa ating Panginoon, no? Ay tayo po ay ingatan ng Panginoon. At kung nasa iyo yung tinatawag na bloodline ng tinatawag po nating tinawag ka ng Panginoon at sinundan mo kahit hindi ka kalahi na sabihin natin hindi ka kasama doon. Kasi dapat panganay po ito, di ba? Pero sabi po rito, siya yung pinaka-youngest, parang kay Haring David, no? Yung pinakabata, yung pinakamahina pa ay siya pa yung maraming nagawa. So kaya hindi po rin dahilan yung ikaw ay bata o ikaw ay mas malakas o mas mahina, ay walang pinipili ang ating Panginoon unless na ikaw ay ikaw ay nagtatalaga sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay tutulungan niya. At walang imposible sa Panginoon. So, yun po, no. Gusto ko mag-reflect din dito na isa rin po ako sa tawag po nating pinakabata nung panahon na ako po ay na-ordinan. So, parang naawa ko sa sarili ko dahil parang hindi ko kaya. Pero, nung tinawag po ako ng Panginoon, kahit na pinakabata ay kakayanin din pala dahil ang Panginoon tutulungan po tayo. Wala pong imposible. Yung kalakasan, yung edad, yung ating pong nasa paligid, yung mga taong hawak po natin, hindi po yun ang problema. Kundi ang ating pong puso, kung talang itatalaga natin sa Panginoon, walang imposible. Tayo po itutulungan ng ating Panginoon. Happy God First Morning po at ito po ang aking reflection na may papayag po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Pastor Henry, sa paganda ng reflection ngayong umaga. So, meron pa po ba, mapatid, na magbibigay ng reflection para sa ating Bible reading? Dahil wala po ang ating isang pastor, baka may gustong magbigay ng reflection. Meron pa po ba? So, alam po natin, mapatid, no, na ang Second Chronicles, mapatid, chapter 27 ay mababasa natin na ang buhay na Haring Jotam, no? Ang buhay ni Haring Jotam. Siya po'y anak ni Uzzias. No? Bagamat hindi siya ganong kilala, mapatid, no? Tulad ng ibang hari. So, pinakita ng kanyang buhay ng isang taong na nanatiling tapat sa Diyos ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. So, napakaganda po ng story din po, no, ng buhay ni Haring Jotam. So, si Jotam, mapatid, ay naging hari sa Huda, no, sa edad na 25. So, napakabata pa, mapatid, no? So, ginawa niya ang matuwid na mga pamamaraan, no, sa paningin ng ating Panginoon, tulad ng kanyang ama na si Uzzias.
siya ay nagtayo ng mga pintuan ng templo, no? So kahit mga tore, mga ah, kung titingnan natin ay talagang ipinakita niya, mapatid, ang kanyang pangunguna na pinagtagumpay rin siya ng Diyos, no, laban sa mga Amonita, no? At naging matatag, no, sa kanyang kaharian. Kaya kung ating titingnan sa 2 Chronicles chapter 27 verse 6, si Jotham ay naging makapangyarihan mapatid, no, sa kapanahunan niya, sapagkat kanyang inayos, no, ang kaniyang mga lakad, no, sa harap ng ating Panginoon. So makikita natin na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasa posisyon o sa kapangyarihan, kundi sa maayos na relasyon sa ating Panginoon. Kaya naging matatag si Jotham, mga kapatid, no, dahil inayos niya ang kanyang pamumuhay, no, sa harap ng ating Diyos. So, ano ang dapat na mangyari, mga kapatid? Kasi kung titingnan natin ang bayan, mga kapatid, na kung saan sana ay sumunod din sa halimbawa ni Jotham. Kung ang hari at ang bayan ay parehong naging tapat, no, lalo na sa naging mapayapa na matatag ang Huda, sa ating panahon, mapatid, hindi sapat na yung may mabuting pastor, magulang o leader, dahil ang bawat isa ay kailangang magkaroon ng sariling karanasan at relasyon sa ating Panginoon. Kaya dapat, no, ang mapatid, ayusin natin ang ating lakad sa Diyos araw-araw. So matuto mula sa pagkakamali ng iba at maging mabuting halimbawa, no, sa ating iglesia. Kaya napakaganda, mapatid, kung ating titingnan na pinag-loob sa atin ang panahon kung saan itong binasa natin ngayon ay talagang magandang halimbawa, no, sa bawat isa sa atin. So ibigay natin pagkakataon, no, may nagtaas ng mga kamay kay Pastor Jopet Bernabe sa kanyang reflection. Pastor? Good morning po. Hindi lang po ako magtaas na may mag-open ng aking pong video. Ano po? Okay, so good first morning po sa ating pong lahat. Napakaganda po ito pong 2 Chronicles chapter 27. Actually, nagawan ko na po ito ng reflection. So may mga bagay po ako na nakita po dito. Question number 1, ano po ba dapat ang mangyari po dito? At the age of 25 ay nag-take over po si Jotham dahil po ang kanya pong tatay na si Uzziah ay, di ba, nagkakitong. And then, he become king in Jerusalem. At ang pinakamaganda po dito, yung nakita ko rin kay Jotham, ay sinabi po doon ay, he did what is right in the sight of the Lord according to all his father had done. So kung anong kabutihan ang ginawa ng kanyang tatay, yun ang ginawa ni Jotham. So ano dapat ang mangyari po dito? Kung ating pong titingnan, ang bagay dito ay yung mga tao ay still the people acted corruptly. In verse 2, makita po natin na bagamat gumawa ng kabutihan si Jotham, ang bayan po ay gumawa pa rin ng kasamaan. Bakit po, mga kapatid? Kung ating pong titingnan, there are still high places of worship dedicated to Baal. Yung mga altar ni Baal, yung mga poste na tinatawag nila mga sacred post, ay nandoon pa rin, hindi ito sinira ni Jotham. So ano pa dapat ang mangyari dito? The people should have ceased to act corruptly if the king ultimately destroyed all the altars of Baal and had eliminated the rest of Baal. So ito po sana ang mangyari bilang hari, ay na ang mga tao sana ay hindi sana nagsamba kay Baal, kung ang hari din naman ay kung sinira niya yung altar ng Baal at ang mga saserdote ni Baal. Ito po ang
ito po yung response ko dito. Number one, nakita ko po rito, bagamat gumawa si Jotam ng kabutihan para sa Panginoong Diyos, ang nakita ko, point number one is, he is a weak political power. He has a weak political power or will, weakens the nation. As a king, he has power to destroy enemies, both in spiritual and political. King Jotam settled for less and comfort. So, komportable na si Jotam na kung anong pang pangyayari ay parang minentain lang niya. Ngunit wala siyang political power or spiritual power na sirain niya o pong mga nakakasira para sa pagsasamba sa Panginoong Diyos. Example doon, o pong mga secret places ni Baal. And then, he let the people go their way and tax the enemies for his project does not strengthen the nation. So, kung ano ang gusto ng mga tao, hinayaan niya. And then, kanya pong pagbigay buwis doon sa mga Amoneta, paggawa ng kanya pong mga proyekto doon sa Parang, ay hindi po ito nagbibigay ng kalakasan sa bansa. So, ang nakita ko po rito, yes, he did what is right in the sight of the Lord. Pero makikita po natin ito, yung leadership ni Jotham ay kulang siya ng political power, kulang siya ng i-exert niya upong spiritual life ng bayan ng Panginoong Diyos. So nakita ko dito po na hindi ito nakakatulong doon sa bayan, bagkos ang bayan ng Panginoong Diyos unti-unti na nahihiwalay sa Panginoong Diyos. Dito rin ay makikita po natin strength comes from the Lord. Sabi po dito, so Jotham become mighty because he prepared his ways before the Lord. Ito rin po ang maganda na nakita ko dito kay Jotham. Nagiging makapangyarihan siya doon sa kanya pong kalaban dahil hinanda niya ang daan para sa Panginoong Diyos. Bagamat ito ang nakita ko na doon internally po doon sa bayan ng Panginoong Diyos ay yung pangunguna ni Jotham, sabihin natin na merong kulang. Ngunit when it comes to enemies, ay talaga ay nakadepende si Jotham doon sa Panginoong Diyos. So minsan parang hindi ko ma-reconcile na malakas siya, nagiging makapangyarihan siya doon sa kanyang mga kaaway, hindi po siya matalo-talo ng kaaway. Ngunit at the center of his nation, doon sa bayan po ng Israel, makita po natin na si Jotham ay kulang ang kanya pong pag-exert spiritually dahil yung mga tao gumagawa ng kasamaan. Yung kasamaan dito ay nire-refer doon sa idolatry na sila pa po ay nagsasamba-samba sa Diyos-Diyusan. So nakita ko sa buhay natin bilang isang mananampalataya, minsan ang pinapakita natin sa labas ay iba, ano po? Pero when it comes internally, in our family, in the circle of the church members, parang doon natin makita yung tunay natin na spiritual na buhay. Ngunit pagdating sa labas ay makikita ng mga tao na talagang reliyoso itong taong ito, ang bait na ito. Pero makikita ang tunay na lakas ng isang tao when he is in a private places o sabihin po natin sa tahanan o sa loob ng iglesia. So, dito po ay he let God lead his way just like his father Uzziah. Victory can only be attained if God is with us. Let us prepare our ways, our hearts, our lives for God to lead us into victory. So, ating pong tandaan na bagamat ito po ay sabihin natin sa buhay ni Jotham
mayroong kulang, pero makita ko din ang magandang bagay dito na ang pinanggagalingan ng pagtatagumpay ni Jotham ay ang Panginoong Diyos. Last, number 3, listed in the book of the kings of Israel and Judah. Nung namatay si Jotham, ay sabi po ay nilagay ang kanyang pangalan doon sa mga hari ng Israel at ng Judah. Sabi po, now the rest of acts of Jotham and all his wars and his ways, lo, they are written in the book of the kings of Israel and Judah. As we serve the Lord and fighting our enemies, are these things written in the books that says, we fight with the Lord. Ang pinakamaganda doon, at the end, ay makita yung ating pong pangalan, ano po mga kapatid, na tayo po ba ay nakipaglaban, tayo po ba ay lumaban kasama ang Panginoong Diyos, at magiging title natin doon na isulat yung ating pong pangalan doon sa aklat ng buhay na walang hanggan. A memorial that lives, victories and defeat depends on the mercies of God. So, nailagay ang mga yaop pong mga laban, yaop pong mga pagtatagumpay ni Jotham doon sa aklat na yon. So sa ating pong buhay din, spiritually, ay mailagay ba, maitala ba ng langit na yung ating pong pangalan ay nagtagumpay tayo, sasabihin nagtagumpay itong taong ito sa pamamagitan ng kabutihan or the mercies of God or the grace of God. Yun ang pinaka-importante. Ano po? Bagamat si Jotham may kulang ang kanya pong buhay, ngunit at the end, sinabi po rito ay we fight, sinabi po dito na they are written in the book of kings of Israel and Judah. So ibig sabihin, ang buhay ni Jotham, bagamat may kapintasan, ito po'y napunan ng biyaya ng Panginoon Diyos. So, sa umagang ito po mga kapatid, ano po, hindi tayo mag-focus doon sa ating pong kakulangan, sa kapintasan natin. Yes, we struggle every day. Ngunit mapunan ito ng biyaya ng Panginoon Diyos. Yung ating pong pagtatagumpay ay dahil sa kabutihan, dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po. God bless morning sa ating pong lahat. Amen. Amen. Thank you po, Amen. Pastor. No, sa napakagandang reflection. Thank you po. So, Pastor PJ. Apo, sige po. Yeah, God first morning po mga kapatid. Thank you so much sa lahat po ng mga reflection. And first Pastor. po, Pastor. Yeah, thank you po Pastor Henry at saka kay Pastor Jupet. Ang sa akin po ay tinatanong ko po itong story ni Jotham na tag dito, ito po ay reflection ng isang personal faithfulness, no? Ipinapahalagahan ko po yung point na ginawa niyang unang commitment niya ay he did what was right in the sight of the Lord. Bagamat may kasunod po yon na specific na hindi niya ginawa nung kanyang unang ama, no? Hindi niya ginaya yon na pinanghimasukan ang gawain na hindi nararapat sa kanya, no? na hindi nakatalaga sa kanya. Yun nga po yung naging cause ng pagbagsak nung sinundan niyang hari, yung kanyang tatay ay nagyabang po siya. And then another one, yung pong word na but still the people acted corruptly. Nabanggit po ni Pastor Jupet yung background ng ano po yung inak nila na corrupt, no, yung kasamaan na ginawa ng mga tao. Ito po ay related na story doon po sa 2 Kings chapter 15 na ang kasalanan po nilang ginawa ay meron nga po silang mga high places na hindi po natanggal. Nag-sacrifice po sila sa mga
matataas na dako, na yun pong mga tao na ito ay pinili naman nila, no, na hindi gumawa ng tama sa harap ng Diyos. Nakikita ko po dito, personal pong ano talaga dito ay, ang akin po ay, may mga panahon talaga na hindi ko kayang impluwensyahan ang marami. Like for example, ito na lang pong ating ginagawang daily spiritual empowerment. For me, bilang isang leader sa kasalukuyan, ay may mga limitasyon yung aking magagawa. No, na sa gusto, mataas man yung gusto kong maabot sa pangkalahatan, mayroon talagang mga pumipili pa rin na hindi ko madadala doon sa gusto kong mangyari bilang isang leader. No? Hindi dahil sa kulang ang aking pagtatalaga o ano ba yun, na hindi dahil sa kulang ang aking spiritualidad, no? Mababa ang aking spiritualidad. Hindi po, talagang may mga siguro, may mga pinapahintulot ang Panginoon sa mga panahon po ba, no? May mga panahon tayo. I think that's not me who is working, but the people has their own may choices po talaga, no. May mga pagpili ang mga tao sa ating pamumuno, no. Kahit sa pamilya lang po natin, Pastor Peje, no. Yung ating mga anak palalakihin natin sila ng maayos. Pero pinipili pa rin nila yung yung hindi maayos. Hindi ibig sabihin na poor leader ako, no. Hindi ibig sabihin na ako'y nagkulang. Maybe hindi lang po maaring nagbibigay pa ang Panginoon ng mga opportunity sa iba na lumago rin sila sa level na meron sila. So ang gusto ko po dito kay Jotham ay para ako po ang kinakausap ko sarili ko, yung leadership influence may not be influencing more people, no, in my time, but I believe the Lord is working to all people in their own time din. May mga panahon din ng Panginoon sa atin. So the Lord has His own time to all of us. Ang mahalaga for me, ako si Jotham, I did what was right in the sight of the Lord. At hindi ko tinularan ang ginawang masama ng iba. May nagsasabi nga, Pastor Peje, na leadership is influence. Sabi nga noon, leadership is influence. Pero may mga pagkakataon na yung influensya ay hindi nakaka-apekto sa karamihan. Malaga, tumayo tayo ng tama sangayon sa inaasahan sa atin ng Panginoon. Kahit yung iba, hindi gumagawa ng tama. And after all, pagkatapos naman ng lahat, tayo naman ang personal na magsusulit sa Diyos. Hindi naman natin ipagsusulit yung hindi ginawa ng mga tao dahil inaaya natin sila, hindi nila ginawa. Personal po tayo magsusulit sa harapan ng ating Panginoon. God bless you po and happy God first morning. Amen. Yan, thank you po, Pastor. Amen. Powerful na reflection. Maraming salamat po. Kita ko po kanina si Brother Ramil na taas ng kamay. Yes po, Pastor. Pwede pa po ba? Sige po, sige po. Ay po, maraming salamat po. Ako naman po may nakita ako dito na siguro po maganda rin po itong ating po pagbulay-bulayan sa ngayong umaga po. Ang reflection ko po dito ay unang-una yung pagsunod ni Jotham sa karunungan ng kanyang ama. Sabi nga dito, si Jotham ay lumakad sa matuwid na landas na tinularan ang kabutihan ng kanyang amang si Uzziah. Dahil dito, siya ay pinagpala
at naging matatag ang pagpatuloy na paglapit sa Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan at tagumpay sa ating mga gawain. Tunay nga po mga kapatid na ako ay talagang nabibless kapag nakakita tayo ng mga magagandang aral na naging halimbawa po ng nakatala sa Biblia, na kapag ito po ay ating pong sinundan ang kanila pong mga kabutihan, ay makikita natin yung malapit na una na relasyon sa Diyos. At ang pangalawa ay yung nagbubunga na kapayapaan. Yan po yung mga kapatid. Kaya ako'y nabibless mga kapatid sa mga reflection kapag ako'y nakakarinig. Totoo mga kapatid na ang tagumpay, yan po ay lagi nanggagaling sa Diyos kapag tayo po ay may malapit na relasyon sa Kanya. Kaya yun yung nakita ko dyan sa buhay ni Jotham mga kapatid. Pero yun nga, nabanggit ni Pastor Derek kanina, may mga pagsubok talaga mga kapatid na dumadating din sa buhay natin bilang mananampalataya. At pilit tayo actually na sinusubukan ng kaaway kung tayo po ba ay matatag doon sa ating pong pananampalataya, nakatabi ang ating Panginoon, lalo tigit sa ating mga lakad. Actually, hindi lang basta-basta mga kapatid na madaling lumakad actually sa harapan ng Diyos o sa tabi niya, dahil maraming mga tinik, sabi nga na binibigay ang kaaway para tayo po ay malinlang sa ating matatag na relasyon sa ating Panginoon. Kaya kahit nga si Jesus noon mga kapatid, ako ay nakaka-relate na kahit si Jesus noon na mismo ang kanyang laging sinasanggunian ay ang kanyang ama na sa kanyang paglilingkod, ay mayroon pa rin siyang mga kapighatian na nararanasan. Ibig sabihin mga kapatid, talagang ang gusto ng kaaway ay talagang pababagsakin niya ang mga anak ng Diyos. Pero ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi niya kayang pabagsakin dahil siya rin po ang may gawa ng kaaway mga kapatid, na walang iba kundi si Satan dahil sa kanyang pagliko o paglihis ng kanyang landas. Akala niya ay kaya niyang pabagsakin yung ating Panginoon, pero sa totoo, hindi siya magtatagumpay. Kaya mga kapatid, dito sa mga kapatid na aking nakita dyan, yung pagpakumbaba. Lagi lang natin gawin mga kapatid na kahit sinusubukan tayo ng kaaway, makikita pa rin po yung kamuan, pagpakumbaba, lalo tigit po sa iba't ibang tao na ating kasalamuha. Kasi ako, nakakaranas po ako mga kapatid minsan na ang intensyon natin ay mabuti sa ating mga nakasalamuha. Pero doon sa ibang mga tao ay parang mayroon ka pa rin hindi mo na-satisfied yung kanilang puso, ang kanilang kaisipan, o kaya siguro dahil po sa ating daway tayo nakitungo o sa pagsalita, doon tayo minsan pinuhusgahan ng ating kapwa o ng ating mga kaibigan. Pero ang sabi nga ng Diyos, pinapaalala sa atin, ipinapaalala nito na ang buhay at tunay na lakas ay nagmumula sa pagpasakop sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan na lagi nating ipasakop ang ating pong buhay, ang tunay na lakas na walang ibang pinagmumulan kundi ang Diyos sa araw-araw nating buhay mga kapatid. Kasi tayo po ay naniniwala na kahit hindi tayo perfect sa harapan ng Diyos, kapag tayo po ay laging humihingi sa Kanya at sumasangguni, pwede gawin tayong perfect ng ating Panginoon. At yun, tandaan natin mga kapatid, palagi sa huli, mayroon po kasing sinasabi, panganib na kompromiso. Bagamat si Jotham matuwid sa harapan ng Diyos noong una, binabanggit dito na ang mga tao o ang bayan ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang masamang gawa. Sana mga kapatid, huwag tayong tumulad nito. Kasi po pag tumulad tayo dito mga kapatid, ay medyo may danger po yan mga kapatid. Hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. At ito daw ay hamon para sa atin. Ang personal na pananampalataya ay hindi dapat maapektuhan ng negatibong impluensya
ng lipunan sa ating paligid. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang paglalakbay, hindi madali nga sabi ko kanina, at hindi dapat tayo ma-impluwensyahan ng mga negatibong impluensya sa ating mga paligid. At sa huli, ang aking pong naisip na application diyan mga kapatid, nais ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Nawa, maging panindigan natin ang manatiling matatag sa ating pananampalataya at maging mabuting halimbawa at huwag Naghang na yan. Na-mute po, Brother Romel. Mute. sorry po. Yung huli ko pong babasahin sa inyo, application mga kapatid sa ating buhay. Nais ng Diyos na maging matapat tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Naway maging panindigan natin ang manatiling matatag sa ating pananampalataya, maging mabuting halimbawa at huwag hayaang sirain ng iba ang ating relasyon sa ating Panginoon. Happy God First Morning po kayo. God bless. Amen po. Maraming salamat po, Brother Romel, sa reflection. Okay? So, kung wala na po kapatid, ay proceed po tayo sa ating closing Pwede prayer. pa. Meron pa po ba? Sige po. Sige po. Last po. Sige. Kaya ano po, Brother Rizalino. Yes. Higit sa lahat po yung nakakarelate ako rin sa sinabi ni Pastor Jerry na hanggat maaari gusto niya ma-impluensya ang lahat ang mga kapatid na tumaas ang espiritual, no? At ginagawa naman niya yung lahat para ma-encourage ang ating mga kapatid. Pero ayun nga, katulad ng sabi nga ng Panginoong Hesus, kung ano yung dinanas niya, dadanasin din ng kanyang mga alagad. So kahit naman noong time ng ating Panginoon, hindi naman lahat ay sumunod. Gusto niya lahat maligtas. Ganun din, ang lahat ng Seventh-day Adventist, gusto natin ay makita natin lahat sana ay katiwalang tapat. Ang problema nga ay nasa tao yon. Kung gusto nilang maging tapat, magtatapat yon. Kung ayaw, hindi naman natin pwedeng pilitin. Kaya just do what is right in the sight of the Lord, katulad ni Jotham. Basta gawin natin kung ano yung pwede natin gawin na matwid. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, sa natin sundin. Hindi, kung ayaw ng mga kapatid na sumunod at magtapat, ay sabi nga diba, sila rin naman ang sasagot noon sa harap ng Panginoon, hindi naman tayo. So manatili lang po tayong maging katiwalang tapat at huwag tayong mabuhay kung ano yung sasabihin ng iba. Kasi pagka nabuhay tayo kung ano yung gustong mangyari ng iba, hindi na tayo totoo doon sa ating sarili. Basta gawin natin kung ano yung matuwid sa harap ng Panginoon at bahala na po kung sinong gustong sumunod. Kung ayaw naman nila, ay nasa sa kanila na rin yun. Basta manatili tayong nasa Panginoon. Yun lang po at happy God First Morning. Thank you po. Sister Susan, ating prayer na po tayo. Kaya tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Diyos na may-ari ng aming lakas, aming buhay. At Diyos na nagbibigay sa amin ng sagana ng patuloy na kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa inyong walang hanggang pag-ibig po sa amin na kami po, Ama, ay inyong pinapatnubayan. Kami ay gumising na may lakas ng pangangatawan. Salamat din po, Ama, sa umagang ito na kami ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo purihin, sambahin, at kayo po ay aming patuloy, Ama, na nabigyan ng pagpapuri sa umagang ito. Maraming salamat, Ama, sa
mensahe na aming napakinggan at napag-aralan sa umagang ito. Sana po kami ay tulungan na palagi po, Ama, na manatili po, Ama, sa inyong panig, na kami po ay huwag madala sa kapangyarihan ng kaaway, kundi bagkus kami po, Ama, ay patuloy na manghawak sa inyong pangako at pagtitiwala, Ama, sa inyo. Gaya po, Ama, ng magandang kasaysayan ni Jatam sa umagang ito. Tulungan po kami, Ama, na maging tapat, matuto na sumunod po, Ama, sa inyo. Higit sa lahat, magkaroon ng kapakumbabaan sa aming mga sarili at patuloy na magpasakop, Ama, sa inyong kalooban upang lahat ng aming mga gagawin ay magkaroon, Ama, ng tagumpay sa inyong tulong at patuloy na kilalanin, Ama, ang inyong kapangyarihan, na kayo po ang aming dakilang Diyos na lagi po, Amang, mangunguna upang kami ay magkaroon ng kapangyarihan na magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng aming tatahakin na mga problema sa sanlibutan ito. At ang lahat na ito, Ama, ay aming pasakop sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan.
Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Bago po ang pagbabasa ng ating Jesus Wins devotional, may pagbabago lang po konti mapatid no, sa ating magbabasa. Instead kay Ma'am Alpha Forcado ay ibigay natin pagkakataon kay Sir James Forcado. Sir James. Happy God First morning po sa ating lahat. Malinaw po ba? Good morning, Pastor. Opo. Morning, Pastor James. Okay po. Para po sa ating babasahin sa umagang ito, May 15, ito po ay may pamagat na ang kanyang mithiin. Ang ating pong talata ay masusumpungan sa Gawa 2:24. Ang sabi po dito, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan. Kamakailan ay bumalik ako mula sa isang paglalakbay na ministerial na sumaklaw sa maraming bansa at kinabibilangan ng iba't ibang mga pagkakataon sa pagsasalita. Sa biyaya ng Diyos, naging matagumpay ito dahil ang lahat ay naganap ayon sa plano at nangangailangan ito maraming pagpaplano para sa mga kinakailangan at koordinasyon sa iba't ibang mga entidad ng simbahan sa iba't ibang bansa. Ang mga tiket sa eroplano, mga hotel, mga pagkain, lokal na transportasyon, media, kagamitan, allowance sa bagahe, mga tagasalin at iba pa. Ang mga bagay na ito ay karaniwang hindi nangyayari na inaasa sa pagkakataon. Bawat detalye ay maingat na pinlano at isinagawa. Ang sermon na ipinangaral ni Pedro sa araw ng Pentecostes ay malinaw na nagpapakita na ang Diyos ay may detalyadong plano para sa ating pagtubos. Pinapaliwanag ni Pedro na kahit ang pagpuno ng banal na espiritu sa mga tagasunod ni Jesus ay hinulaan na sa lumang tipan ayon sa Gawa 2:14-20. Pagkatapos ay patuloy siyang nagpahayag kung sino si Jesus at kung paano niya natupad ang mga propesiya na matatagpuan sa mga kasulatan ng mga Hudyo. Ang mga sermon na ipinangaral ni Pedro at ng iba pa na naitala sa aklat ng mga gawa ay palaging tumutukoy sa katotohanan na ang mga propesiya ng lumang tipan tungkol sa darating na Mesiyas ay natupad sa ministeryo, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At kahit na ipinapatay siya ng mga tao, ang itinalagang panukala ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan ang siyang nagaganap. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap. Ito po ay literal na kirot ng panganganap ng kamatayan, Gawa 2:23 at 24. Layunin ng Diyos at nakatalagang panukala na baliktarin ang mga bunga ng kasalanan, kabilang ang pasakit at kamatayan sa pamamagitan ng tagumpay ni Jesus para sa ating kapakanan. Ang kanyang plano ay matagumpay at hindi nangyari ayon lamang sa pagkakataon.
Ito ay isang detalyado at nakatalagang panukala. Hindi kayang hawakan ng kamatayan si Jesus at maaari tayong mamuhay na may katiyakan ng kanyang ganap na tagumpay para sa atin, na alam na ang kamatayan ay hindi rin magiging matagumpay laban sa kanya, sa kanyang mga tagasunod. Bukod dito, inaanyayahan tayo na may kasiyahang sumuko at magtiwala sa nakatalagang plano ng Diyos para sa ating buhay. So napakaganda po ito mga kaibigan, mga kapatid, ano? Ito pong mithiin na kung saan ay makikita natin sa atin pong binasa na binibigyang diin po dito yung kaligtasan ng tao, na ito po ay hindi isang pangyayari na nagkataon lamang, or hindi po ito isang, kumbaga, nagkataon lamang, or ang, let's say na para bang nagkataon, or makikita po natin dito na parang kagaya po mga kaibigan, mga kapatid, sa isang halimbawa katulad ng isang tao na naglalakbay. Kapag ang isang tao po ay naglalakbay, meron po siyang pagpaplano. Ang bawat detalye, mga kaibigan, mga kapatid, kung atin pong titignan dito po sa ating binabasa, kahit po yung mga ticket, yung hotel na pupuntahan, ito po ay detalyado. Kung tayo po ay pupunta sa ibang bansa, lahat po ng ating, lahat ng detalye na kinakailangan ay talaga pong nakadetalye. Ganon din po ang plano ng pagtubos ng ating Panginoon. Nakadetalye po ito, nakaplano. So atin pong makikita, mababasa po natin ito sa Lumang Tipan. No? At dito po, bagamat hinayaan po ng Diyos, no? Hinayaan ng Diyos na ipako sa krus ang atin pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan, ay dito po makikita natin na talagang gustong ipakita ng Diyos kung ano yung kanyang plano para sa mga tao. At dito po ay makikita natin na binuhay ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, sapagkat gusto niyang ipakita na hindi kayang pigilan, no? O hindi kayang hawakan ng kamatayan ang planong ito ng ating Panginoon. At isa sa mga layunin po nito ay baliktarin, no? Ang epekto ng kasalanan, no? Kagaya po halimbawa ng mga pasakit at kamatayan, no? Para po sa ating kapakanan. At dahil po dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagtagumpay po ang ating Panginoong Hesus. At dito po natin makikita na ang bawat isa sa atin ay pwede ring magkaroon ng tinatawag na kapanatagan. Mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil alam natin na ang kamatayan ay hindi rin magtatagumpay sa bawat isa sa atin kung tayo lamang po ay patuloy na susunod sa atin pong Panginoon. At dahil po dito, nakita natin na kung ang bawat isa sa atin ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon, ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin na kaligtasan ay patuloy natin pong makakamtan. Basta ang pinakamahalaga ay magtiwala po tayo, isuko po natin ang atin pong mga sarili sa atin pong Panginoon. So, sa madaling salita, mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe po na atin pong binasa, no, o yung babasahin po na atin pong binasa sa umagang ito, ay isang paalala sa bawat isa sa atin na kontrolado ng Diyos ang bawat isa. No? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. At ito po ay nakaplano, hindi po ito nagkataon lamang. So, kung paano pong binaliktad ng Diyos ang kapaitan ng kamatayan
tungo po sa tagumpay ng muling pagkabuhay, ay magagawa niya rin po na ang bawat isa sa atin ay gabayan po ang ating buhay at tayo po ay makasunod doon sa mabuting panukala ng atin pong Panginoon. Sa muli po, happy God First Morning sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you po, Sir James. Pwede po kayo manalangin, Sir James? Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila, mapagpala naming Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang kay ganda na inyo po patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat Panginoon sapagkat alam namin na ang inyong mithiin, ang inyong pong panukala sa bawat isa sa amin ay hindi po ito isang pagkakataon lamang. Bagkus ito po Panginoon ay plano na kung saan patuloy na pinaghandaan at ito po ay patuloy namin nakakamtan. Dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumalapit sa inyo. Patuloy po kaming lumalapit upang kami Panginoon ay makasunod sa inyo po mga pamantayan. Kaya ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ay patuloy na tulungan upang kami ay hindi po mawalay sa inyo bagkos manatili kami sa inyong banal na paanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Gawin ang anumang sabihin niya sa iyo. September 13. Offertory Reading Devotional. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Juan Kapitulo 2 Versikulo 5. Isang kwento ang nagsasalaysay tungkol sa isang babae na nakinig sa pangaral ng isang pastor tungkol sa pagbabalik ng ikapo at mga handog. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nakapagbigay ng ikapo, at sa kabila ng kanyang hangaring sumunod, nag-alinlangan siya sa mga susunod na hakbang. Paano siya mabubuhay sa natitira sa kanyang maliit na sweldo kung siya'y magbibigay? Ngunit hindi niya naiwasang matanong, kung siya ay sumusunod sa mga tao, bakit hindi siya makasunod sa Diyos? Sa kanyang pagmumuni, naisip niya ang mga salita mula sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 5, anuman ang sabihin nila sa inyo, gawin ninyo. Ang mensahe na ito ay nag-udyok sa kanya na pag-isipan ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang mga pagdududa at nagpa siya na ibalik ang kanyang ikapo ng may katapatan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang napansin na ang mga pagpapalang natanggap niya ay higit pa sa kanyang mga naibigay. Ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Napagtanto niya na ang pagtatala ng kanyang mga ikapo at handog ay hindi lamang responsibilidad kundi isang pagkakataon upang maranasan ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Panawagan. Anuman ang iyong sitwasyon, sundin ang kanyang tinig. Isauli ang iyong ikapo at ibigay ang iyong mga handog ng may kasaganaan at pagkatiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat at makapangyarihan, sa Kanya, ang bawat pagbibigay ay nagiging daan patungo sa masaganang biyaya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Bago po ang ating speaker sa umagang ito, nagkamali sa ating title, no, sa babasahin or pag-aralan natin. Ito po pala ay The Subtle Temptation. So, bigay po natin pagkakataon kay Pastor Rachel Capubres. Okay.
Happy God First Morning po mga kapatid. Salamat po Pastor PJ. Yan, purihin po. Hello, Pastor. Morning ho. God first morning po, Pastor. God first Magandang morning. lahat at purihin po ang Panginoon at tayo po muling nagkasama-sama sa ating pong mahalagang programa ito ng God First Morning. Ang tunay po ito po ay nagiging kalakasang ating spiritual upang patuloy po tayong lumago sa biyaya ng ating Panginoon. Gaya po ng naipayag sa atin, ito po ang ating pag-aaralan hango po sa Council on Stewardship, chapter 28. At may pamagat po na ito na subtle temptation. Tinignan ko po sa Tagalog, ano bang meaning ng subtle temptation. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag nating tuso o mapanlinlang na mga tukso. Pag sinabi nating mapanlinlang mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay mga pamamaraan ng kaaway na hindi halata. Hindi obvious na ginagamit niya para dayain ang bayan ng Diyos o ang mga anak ng Diyos o ang tao. Kaya nga makikita ho natin na marami ang nadadaya sa ganitong pamamaraan po ng panlukso o pandaraya ng kaaway. Kaya nga po ipinapahayag sa ating buong babasahin na kung meron pong higit na nakakaalam ng mga paraang ito, ipinapakita po sa atin na nakita na ng ating Panginoon ang panganib. At alam po niya na ang mga mapanlinlang na tukso at ng kapangyarihan ng kaaway ay talagang maglalagay sa tao sa pagsuway sa ating pong sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mismo po siya, na ang ating Panginoon po ay magkatawang tao, naranasan niya kung paano siya mismo tuksohin ng kaaway dun sa dailang. Pero makikita ho natin na mismo rin ang Panginoon sa kabila na naranasan niya ang panlilinlang ng kaaway ay nagtagumpay sa mga bagay po na ito. Kaya nga po ipinapakita na ang ating Panginoon ibinigay niya ang kanyang buhay upang magkaroon po tayo ng pagkakataon o ang kasangkatauan na magsisi at mapanagumpayan ang mga pagkukulang na ito dala ng daya ng kaaway. At bagamat makapangyarihan po ang kaaway, ipinakita ho sa atin ng Panginoon na tangi lamang sa kanyang biyaya tayo po ay magtatagumpay. Ang pagtatagumpay ng Panginoon, at ito po ay alam natin, hindi po dahil sa kanyang kapangyarihan. Sasabihin marahil ng iba, kaya naman nagtagumpay ang Panginoon ay dahil siya may kapangyarihan. Ngunit alam ho natin na kailanman hindi ginamit ng ating Panginoon ang anumang kapangyarihan para pagtagumpayan ng kaaway. Kundi tangi sa kanya pong pagdepende sa Ama, nakamit niya po ang pagtatagumpay. At yun din po ang kanyang ipinapahayag at inaalok po sa atin. Sinasabi niya sa atin na bagamat makapangyarihan ng kaaway, nag-aalok ang ating Panginoong Hesus ng lakas, ng kapayapaan at ng kapahingahan sa bawat kaluluwa sa kanya po ay lumalapit. Kaya nga ho, hindi po tayo nag-iisa, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Kung merong higit na nakakaunawa sa bawat tukso, sa bawat pagsubok na ating nararanasan, handang-handa po ang Panginoon na tayo po ay tulungan at mapanagumpayan. So ang pinakaligtas na lugar para tayo po ay magtagumpay, ang wika po ay ang manatiling malapit sa ating Panginoon. Kaya nga yung ating mga personal na devotion, ang ating pag-attend sa mga itong programa, daily spiritual empowerment, napakahalaga mga kapatid. Lalo na po sa umaga sapagkat binibigyan po tayo ng kapangyarihan araw-araw sa tulong at sa biyaya ng Panginoon sa presensya ng banal na Espiritu na mapanagumpayan ang araw-araw nating pagbakang Kristiyano. Ito po ay araw-araw. Kaya nga kung hindi ho tayo mananatili
marahil ang isang tao'y nasa Panginoon sa ngayon, ngunit pagbukas ay makalilimot siyang dumepende sa Panginoon, ay andyan din po ang patuloy na pwede tayong bumagsak, o pwede tayong mapawalay sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, magsiparito kayo sa akin lahat ng napapagalan at bibigyan niya po tayo ng kapahingahan, ng tulong. Kaya nga po yung pag-asa sa ating sarili, ito po yung napakadelikado. Ito rin ang ginagawa ng kaaway na na dumipende tayo sa ating sariling lakas. Dinadaya tayo na umasa sa ating sariling kakayanan upang hindi tayo dumipende sa ating Panginoon. At kadalasan, pag ito po yung nangyayari, tayo po ay nahuhulog sa patibong ng kaaway. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, napakahalaga. Ang tao rin ang wika po sa ating pong consistent stewardship, ay tila inuudyukan ng isang halos baliw na pagdanasa sa pagkamal ng mga kayamanan sa lupa. Ito po ay isa sa mga pamamaraan at tusong panlilinlang ng kaaway. Yung magtamasa ng kayamanan. Bagamat alam natin na ang kayamanan ay hindi dapat gamitin sa sariling kapakinabangan at hindi masama kung maunawaan natin kung paano ito pamahalaan. Sa iba't ibang uri ng pandaraya ang ginagawa po sa atin upang magkamal o makaipon ng kayamanan. Kaya nga ang tao, ang sabi, masigasig niyang hinahabol ang kanyang mga gawain sa negosyo na para baga ang tagumpay ng mga bagay na ito ang katiyakan upang makamtan ang langit. Yung magtamasa ng mga kayamanan sa lupa. Kaya nga po nagbabala sa atin ang ating pong pag-aaral sa umagang ito na ang tao po na labis na nakatuon sa pag-iipon ng kayamanan at ari-arian ay may tendency na mapabayaan ang tunay na kayamanan. Ito po ay ang kaharian ng ating Panginoon. Binabanggit pa na ang ilan ay gumagawa ng pandaraya upang yumaman, ang wika po sa atin. At ito po ay napaka-panganib. Ang tao ay natutuon sa mga bagay ng sanlibutan, lalo na po sa pakinabang ng kayamanan. Kaya nga ito'y babala ng ating pong Panginoon at malinaw po sa kanyang banal na kasulatan. Ang wika sa atin, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang tanga o kalawang na sumisira at walang magnanakaw na nakapapasok at nakapagnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. So makikita ho natin mga kapatid kung paano ginagamit ng kaaway ang kayamanan upang ilayo tayo sa ating Panginoon. Kung hindi natin pamamahalaan ito sang-ayon sa pagiging katiwala na sinasabi po sa atin, na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ay gagamitin din ito ng kaaway upang ilayo po tayo sa ating pong mahal na Panginoon. Ang mga kayamanan at ang mga ari-arian ay hindi masama. Alam po natin yan. At nais ng Panginoon na tayo po ay pagpalain at ibigay ang mga bagay na ito. Ngunit, ang babala po sa atin, kapag ito ay naging pangunahing hangarin sa buhay, ay maaaring ilayo po tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, ang payo po sa atin, gamitin po natin, ang mga pagpapalang ito upang naisulong ang ating gawain. Kinakailangang gamitin ito upang makatulong sa iba, gamitin ito para isulong ang ating gawain. Sa pagbibigay natin ng ikasampung bahagi at mga handog at iba pang mga pagsuporta sa gawain ng Panginoon, ay nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Kaya napakalaga, maunawaan po natin ang mga pamamaraan na ito. Hindi pipilitin ng Panginoon ang wika po sa atin.
na mga tao'y gumawa ng matuwid. Kailanman, alam natin na ang Panginoon ay hindi namimilit sapagkat siya po ay Diyos ng pag-ibig. Ang wika sa atin, hindi niya tayo pipiliting gumawa ng matuwid, umibig sa awa, at lumakad ng may kapakumbabaan. Kasama, marahil, kasama niya, nais ng Diyos na ito'y gawin natin ng may pagmamahal o may pagkukusa. Sapagkat ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi kusa o bunga ng pag-ibig ay alam natin hindi magiging katanggap-tanggap. Kaya nga para tayo po'y makapili at magawa kung ano ang kalooban ng Panginoon, inilagay niya sa harap ng tao ang mabuti at andyan din ang masama. Sabi nga niya, piliin mo sa araw na ito, buhay o kamatayan. Pinapipili niya po tayo kung ano ang ating pong gagawin. Ngunit hindi niya po tayo pababayaang pumili na nag-iisa kung tayo po ay aasa at depende sa kanyang kapangyarihan. So makikita ho natin, ipinakita niya ang dalawang bahagi ng mga ating pagpapasya. Kaya ang sabi niya, piliin niyo sa araw na ito ang buhay. Piliin natin ang pagsunod upang tayo ay mabuhay. Inaanyayahan tayo ni Kristo, ng ating mahal na Panginoon, na sumunod o piliin ang landas ng katwiran. Ang wika po sa atin, sa pag-ibig ay inilagay niya sa atin sa harap ng tao ang mabuti at masama. At malinaw na ipinapakita ang magiging bunga ng bawat landas. Kaya yung pagpili nagiging malinaw po sa atin. Bagamat nandyan ang pandaraya ng kaaway, binibigyan tayo ng option ng Panginoon. Nasangayon sa kanyang biyaya, piliin ang landas po ng katwiran. At narito ipinakita rin po sa atin yung mga magiging consequence o result ng mga pagpapasyang ating pong gagawin. Kaya nga po ang pagsunod kay Kristo ay dapat po maging kusang loob o desisyon na dapat nating gawin sa tulong ng ating ng banal na spirito ng ating mahal na Panginoon. Ang wika nga po sa aklat na Josue, piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kaya nga po napakalaga kung ang Panginoon ay talagang nagmamalasakit po sa atin. Sapagkat alam niya kung ano magiging consequence at marahil alam din natin ang magiging hangganan o magiging patutunguhan ng ating pagpapasya. Narito po ang kanyang paanyaya na piliin po natin ang pagsunod. Piliin natin na mahalin siya. Piliin natin ipasakop ang ating sarili sa Kanya. Kaya po yung araw-araw nating desisyon napakalaga, mga minamahal kong mga kapatid. Yung pagsuko sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay ay napakalagang gawin ho natin. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin sa tulong at sa biyaya ng Panginoon, muli yung title nating pinag-aaralan, mapanilang na tukso, ay magiging biktima po tayo ng kaaway. Sinasabi rin po sa atin, habang pinag-aaralan natin ang karakter, ang wika, ng ating Panginoong Jesucristo, ang wika, nagkakaroon tayo ng matinding pagnanais na maging katulad niya. Ang pagkilala at ang pakikipag-ugnay sa Panginoon ay tunay na nakatutulong sa atin upang makita natin ang ating tunay na kalagayan at makita natin ang dalisay at likas ng ating mahal na Panginoon. Habang pinag-aaralan natin ang karakter ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng matinding pagnanais na maging katulad niya. Kaya po yung personal relationship, yung makilala siya ng lubusang personal sa ating buhay ay napakahalaga. Ang sabi nga, tayo'y nababago araw-araw kung ano yung ating pinanghawakan. At kung araw-araw, tayo po'y merong pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon.
ay nababago rin po tayo sang-ayon sa kanyang likas. Kung lalakad po tayo, nakasama ng ating Panginoon, ang wika, ay yung karakter ng ating Panginoong Kristo ay nahayag sa atin. Nagigising sa atin ang isang matinding pagnanais na maging katulad niya, ang wika po sa ating pong aklat. At ang wika po, at nagpapatuloy tayo upang makilala ang Panginoon at malaman ang kanyang ang kanyang banal na kalooban. So mga minamahal kong mga kaibigan, napakahalaga po yung paglago ng ating espiritual upang magtagumpay po tayo sa mapaninlang at mga pakana ng kaaway. Ang paglago sa espiritual, alam natin unti-unti, ngunit kung ating ito'y pananatiliin araw-araw, yung malapit po na pakikipag-ugnayan sa Panginoon at yung pagnanais po natin sundin ang kanyang kalooban, ay magniningning ang karakter po ng ating mahal na Panginoon sa ating pong buhay. Kaya nga, sa biyaya at sa presensya ng Banal na Espiritu, kinakailangan nating magpakalapit-lapit, lalo na po sa panahong ito. Kaya ang kaaway, ang sabi nga sa Biblia ay talagang gagawin niya ang lahat ng pandaraya, sapagkat alam niya na kaunti na lang ang kanyang panahon. Kaya nga kung meron siyang madadaya, maging ang bayan ng Diyos gagawin at gagawin niya, sapagkat alam niya kaunti na lang ang kanyang panahon. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ngayon na ang Panginoon magtagal na pong nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya sa atin ang pamamaraan na tangi lamang sa pagdepende natin sa Kanya ang pagtatagumpay. Ay piliin po natin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na sa araw-araw isuko at ipasakop natin ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Tuso man ng kaaway, ay matagal nang nagtagumpay ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At kung tayo po ay dedepende sa Kanya, patuloy din nating mararanasan ang pagtatagumpay. Ayaw po sa umagang ito, sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon, nakita ho natin ang mga pamamaraan ng kaaway. Marami siyang ginagamit, hindi lamang po ang kayamanan, gaya ng ating napag-aralan, kundi sa maraming paraan, yung ating mga kahinaan, yung ating mga pagkukulang na kanyang ginagamit kung paanong dinaya niya ang ating unang mga magulang, ay ganun din po ang kanyang pamaraan na gagamitin po sa atin. Kaya nga po, sa araw-araw po, lapit po tayo sa ating mahal na Panginoon. At sa biyaya at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa araw-araw din po tayo magtatagumpay. Pagpalain po tayo ngayong umaga, and happy God first morning po sa lahat. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa napagandang mensahe sa umaga po ito. So, tayo po kapatid ay dadako na po sa ating silent prayer and acts prayer. So, maglaan po tayo ng isang minuto para sa ating silent prayer. Then, proceed po tayo sa ating acts prayer. Sa adoration and confession, si Pastor Cyrus Binida, Thanksgiving and supplication, Pastor Henry Espanola III. So, tayo po'y dadako na po kapatid.
tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal, makapangyarihan naming Ama na Diyos na nasa langit. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyong trono ng may pagpakumbaba at pagsamba. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang nagbigay ng buhay, lakas at pag-asa sa bawat araw. Dakila ka, Panginoon, at karapat-dapat na igawad sa iyo ang papuri, karangalan at pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng panibagong umaga, ngayong pag-iingat habang kami ay natutulog at sa walang hanggang pag-ibig na patuloy mong pinadama sa amin. Panginoon, sinasamba ka namin dahil po kayo ang aming buhay na Panginoon. Hindi po kayo nagkulang. Kayo po ang aming kanlungan sa panahon ng kahinaan, pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ama, kami rin po ay nagsusumamo sa inyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Linisan mo po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat po na lumapit po sa inyo. Bigyan mo po kami ng banal na spirito upang ito'y gagabay sa bawat isa sa amin, sa aming mga desisyon, gawain sa buong araw. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Suporta sa aming pong mga at mga himala sa aming buhay, sa mga pagbabago at sa mga pagpapagaling. Miraculo galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa umaga. Bigyan niyo rin sa amin na kami nakarinig, kami actions, mga testimonies. Panginoon, salamat din sa mga libro na aming mga nabasa, maging ang banal na kasulatan, na kami ay nabubusog at kami po ay na-inspire upang hamon sa pananampalataya dito sa mundo ay may pagpatuloy po namin ng may sigasig at merong patuloy na trabaho sa iyong bukid. Panginoon Diyos, amin pong nilalapit sa oras pong ito ang aming mga kapatid, ang mga pamilya ng aming mga kamanggagawa, pati ang aming mga miyembro ng Iglesia. Kabilang na po dito si Sister Susan, si Brother James, at si Pastor Rachel. Nawa, Panginoon, ang aming pong mga pamilya, hindi lamang po kami, ay lahat po kami na narito at ang mga pangalan ng pamilya. So, puntahan niyo po kami sa aming mga kalusugan sa araw-araw. Mga pag-iingat namin sa aming mga paglalakbay, pagtatrabaho sa gawain, o ito man ay pagtatrabaho para sa pamilya, ay ang iyong gabay, ang makapangyarihang kamay, ang siyang bumalot sa amin. At bigyan niyo rin po kami ng isang tali ng pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat pamilya na nabanggit, pati sa mga nakikinig at sa mga makikinig pa lamang, ay makaranas kami ng mas matibay na relasyon galing po sa iyo, at ang aming pamilya ay mabuklod at magkaisa sa isang hangarin na pagsamba at pagpupuri sa iyong pangalan sa tuwing umaga at sa gabi namin pong mga panalangin at pagpupuri. Aming ding dinadalangin, Panginoon, at nilalapit ang aming pong mga daily spiritual empowerment, katulad po ng God First Morning at saka Missional Evening. Bagaman busy po ang lahat sa pagtatrabaho, ang iba ay may mga kanya-kanyang gawain, pang ministeryo. Nagawain din po ito ng aming Panginoon. Tulungan niyo po kami na meron isang araw, isang linggo na kami po'y sama-sama na pupuri sa iyo sabay-sabay sa gawain
at marinig ang mga testimonya at mga reflection ng bawat isa. Amin din po nilalapit ang project po ng aming pong mission, ang CLPM Headquarters Project na every family is a builder. Mga Panginoon, kami pong mga kamanggagawa nyo, ang isa sa mga modelo dito, kasama po ang aming pong mga kasamaan sa aming pong CLPM Headquarters. No? Panginoon, tulungan nyo po kami kasama ang mga miyembro, pati ang aming mga hinahawakang iglesia ay makilahok dito at magpasya na ayon po sa bukal na loob sa kanilang kalooban na hindi napipilitan at hindi ito basta lamang nagpasya kundi minahal po nila ito. Kaya po sila susuporta. Nilalapit din po namin, Panginoon, na nalalapit po na Sabbath School at Personal Ministry Workshop sa May 23 sa Claan. Meron na po mga ilan, Panginoon, na nag-register mula kagabi at sa mga nakarang araw. Inaasahan pa po namin ng mga hindi pa na-register ay nawa, Panginoon, kilusin ng bawat iglesia na ito po hindi para lamang sa misyon, kundi ito po para sa iglesia rin. At hindi po ito para sa amin. Ito po sa darating na future para ang mga bagong mga leader ay equip at ito po ay mataas po ang kanilang spiritual. Amin din pong dinadalangin ng aming pong mga pangangaral sa amin pong kanya-kanyang mga pwesto sa amin pong mga hinahawakang iglesia, mga area at maging po sa aming pamunuan. Isa po naming nilalapit ang barangay Wenceslao or Maria Aurora Province. Ito po ay mangyayari sa May 10 to 16. Ganun din po ang Acol Church, San Ildefonso sa Bulacan. At ito pong lahat ito ay sa Mayo. Ganun din po sa Tulay na Patpat, sa Bukaran SDA Church, Sibul, Bataan, at maging din po dito sa Purok 3 sa Sinipit. At darating din po ang krusada dito po sa Siaong Church. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami. At tulungan niyo po silang lahat. Pati po ang lugar ng San Ildefonso ay magkakaroon din po ng medical mission sa Palapala. Tulungan niyo po sila, Panginoon, at suportahan ang yung mga banal anghel ang siyang ipadala roon para mga tao ay makita ang iyong pagmamahal through medical mission. Amin din nilalapit ang San Leonardo dito po sa Gapan. Ang PAPCO ay mag-isasaganap doon ng mga krusada kasama ang iglesia. At saka sa Palapa and Upig Church at maging sa Cabanatuan o Botolan. At Panginoon, itong month ng May ay punong-puno po ng mga pangaral. Marami pang hindi nabanggit dito sapagkat hindi sila nakadalo sa amin pong mga meetings. Kaya Panginoon, aming hiling ay ang iyong mga banal anghel at ang iyong banal espiritu ang siyang inaasahan namin na kayo po ang susuporta sa bawat puso ng mga kapatid na ito'y suportahan, ito po ay trabahuhin ng inyong mga manggagawa. Sa tulong ng iyong biyaya, kami po ay magtatagumpay dahil kasama ka namin. Nilalapit din namin, Panginoon, ng mga kalusugan ng bawat isa. At special namin pong nilalapit ngayon ay si Elijah Manalus, Nori La Chica, Corazon Barangan, si Pastor Ray Letran, si Lucia Dino, Ponciano Jarduce, Romnick Francisco, Olivia Ortiz, Reynaldo Pesobeo, Paula Dalusong, Jaden Marcos Francisco, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Levi Salandanan, Kisea Araite, Daina Navarro, Natividad Bacani, Javi Golilas, Marcos Espirito, and Philly Gucheco. Panginoon, maawa ka po sa kanila. May mga karamdaman, may mga kailangan na kagalingan para po sa kanilang
pangkalusugan. Maliban din doon ay sa spiritual ay nangangailangan po sila. Nawa ang iyong mapagpalang kamay ang siyang tumapik sa kanilang katawan. Hawakan niyo po ang kanilang bisig nang sa ganun. Ang kanila pong pangangatawan, hindi lamang sa pangatawan kundi pang spiritual, ay lumakas po sila. Kung sila man ay nagkasala sa iyong harapan at lumabag sa pangkalusugang batas, Panginoon, tulungan niyo po sila. Sama-sama po kami na magkaroon po kami ng pagbabago sa aming lifestyle. At higit doon, Panginoon, kung ito man po ay namamana, o ito man ay galing sa pangahawa, Panginoon, maawa ka sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa na gumaling sa karamdaman. Makaranas kami ng kaginawa nitong susunod na araw. At sa mga susunod na araw ay sasabihin sa iyo na kami gumaling dahil tayo po mismo ang nagpagaling sa amin. At amin din niladalangin, Panginoon, ng mga nakikinig sa bawat lugar na aming pinaglilingkuran, naman ang aming mga dinadanas patungkol sa pangkalusugan o spiritual. Sa bawat pamilya, sa bawat iglesia, sa bawat manggagawa, maging sa aming mission, ay kayo po ang dumalaw sa amin at ang iyong kagalingan sa bawat katawan namin, ang spiritual namin pangailangan ay madama namin ang iyong pag-ibig. At lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. 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 Salamat po sa Amen. prayer. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit
ng pagluwalhati ating itaas, papurit luwalhati sa Kanya tayo po ay manalangin. Mapagpala po at dakila po namin Ama, maraming salamat sa inyong biyaya, maraming salamat sa inyong pag-ibig. Sa kabila ng iba't iba po naming karanasan, kami hindi niyo pinabayaan at tinutulungan na kami patuloy na lumago sang-ayon po sa inyong biyaya. Huwag po yung tulutan ng sino man mapawalay sa amin sa mga daya ng kaaway at tulungan na sa aming paglilingkod makita ang iyong banal na kalooban, ang pagiging katiwala sa lahat ng kaparaanan. Maraming salamat Ama sa mayamang pagpapala at patuloy nawa sa buong araw na ito ang iyong pag-iingat, pagkaloob, lalo higit ang presensya ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin sa aming patuloy na mga paglilingkod. Maraming salamat Ama sa pagpapatawad at maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ang lahat nito ay aming nilalapit, Ama, sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen po. Amen. 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 Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we bring angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to our mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan sa bawat sandali ng inyong buhay. Ang kanyang mukha'y sumilang nawa sa inyo at pagkaluban kayo ng kanyang biyaya, kapayapaan at pag-ibig. Sa gitna ng pagsubok ay bigyan niya kayo ng lakas. Sa gitna ng pangamba ay bigyan niya kayo ng pag-asa. At sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay ay maranasan ninyo ang kanyang patnubay. Sumainyo ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at kapangyarihan ng Santong Espiritu sa araw na ito. Amen. 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 Amen po. Thank you for the heart. Good morning. Yes po. Good morning po. Ma'am Elisa, good morning po. Ma'am Nets. Good morning, brother. Good morning, everyone. Good morning, Sister Net. Good morning, Sister Lima. Good morning. Happy preparation. Brother Melvin, good morning po. Good morning po sa lahat. Good morning everyone. God bless, God bless. Pastor Julie, good morning. Good morning. Morning po. Bye. Ingat po tayo mga kapatid. God bless po. Jerry. Good morning.